Hello mga kapatid, nandito na naman po si Malu de los Santos at sana po ay pagpalain kayo ng may kapal. Ito lang po mga kapatid at gagawa lang tayo ng video at marami po tayong bagay na pag-isip-isip po talaga mga kapatid. Bakit pala po tayo magpapadala sa anuman mga ibinabato sa atin na issue? Mga kapatid, marami po akong natutunan at naririnig sa mga taong kilalang kilala po ako. At yung kilala yung pamilya ko. At yung nakakakilala sa akin po na sila po ay nakarating na sa bahay. Nakilala nila po ang pamilya ko. Kaya parang sila yung nagbigay sa akin ng, ang tawag doon po mga kapatid, yung lakas ng loob. Na binigyan tayo ng, ano ba yun, insurance na bakit ka magpapadala sa mga taong nagbibigay sa iyo ng mga bad comment, bad reaction, dahil hindi ka nila kilala. Pero kilala ka namin. Kami ang dapat mong pakinggan dahil nakilala ka namin kung ano ka. Kaya napakasarap po yun na marinig sa taong tunay na nakakakilala sa atin. Alam niyo po mga kapatid, ako ay nagpapasalamat doon sa paulit-ulit sa aking sinasabi na huwag kang susuko. Huwag mo silang pakinggan. Dahil sa social media, sisirain ang pagkatao mo kahit hindi nila kilala kung sino talaga ang Malu de los Santos. Alam niyo po mga kapatid, tama na lagi niyang sinasabi, huwag mong pakinggan. Tuloy ang buhay. Dahil kami, pamilya mo, kaibigan mo, nakakakilala sa iyo. Hayaan mo sila. Kung ano man ang sabihin sa iyo o paninira sa pagkatao mo, lapastanganin ang pagkatao mo, hayaan mo sila. Dahil sila naman ang aani ng kasamaan. Tama po, mga kapatid. Kaya sa araw na to, napakaluwag natanggap ko dahil hindi lang po ako ang nabalahura sa social media. Ang mahalaga, narito tayo nakakatingin sa tao dahil tayo walang nilokong tao. Hindi tayo na nagsamantala. Hindi tayo nanamantala ng tao para lang po pagkakitaan, para lang po magkaroon ka ng views, revenue. Ang mahalaga, Malu de los Santos. Proud pa rin. Dahil tayo, kung ano man ang paratang paninira sa pagkatao natin, ang mahalaga, wala tayong nilokong tao. Di ba? Wala tayong sinamantala. Kaya, masaya ako. I'm so proud. At yung taong pinipilit ninyong sirain, pati personal attacks kay Malu de los Santos, hindi ko po yan papansinin dahil hindi naman po ako ang sumisira mismo sa pagkatao nyo. No? Dahil, alam nyo po, kung gusto ka po palang sirain dito sa social media, masisira ka po. Dahil po yan
sa mga taong di ko alam po kung anong mayroon. No? Lalong-lalo na doon sa taong nakinabang sa akin. Di ba? Ang masasabi ko lang po talaga sa totoo lang, huwag tayong padalos-dalos, huwag tayong maniniwala sa magagandang sinasabi. Dahil yan may kasamang pang-uuto. Alam niyo po mga kapatid, itong taong itong nagsabi sa akin, marami din siyang basher. Marami din na mga kritiko. Pero po, tama. Dahil ikaw lang, kami nakita namin kung ano ang pamilya niyo. Kaya dapat tuloy-tuloy lang ang buhay. Huwag kang magpapaapekto. Kung sino man yun na nagmumura sa iyo o sino man yun na gustong sirain, mismo ang sarili nila yung sinisira. Dahil ang ibang mga viewers na hindi sa kanila naniniwala at yung pinaniniwalaan ka, sila ang kritiko nila. At higit sa lahat, yung nasa taas. Dahil siya po si God na magkikritik po sa pagkatao mo. Kaya sana ay tuloy lang ang buhay, di ba? Na wala kang dapat ikahiya. Ang sabi nga sa akin, bakit Malu de los Santos titigil ka? Bakit ka mahihiyak? Bakit ka iiyakan mo ang taong hindi ka naman pinahalagaan? Yung taong hindi ka naman rinespeto. Kahit po, totoo yan. May narinig nga ako na pag natulungan mong isang tao, mabango ka. Pag once na wala na siyang makikuha, tae ka. Totoo yun. Totoo. At mayroon ako po, marami dyan. Pero, mayroon din tao na nandyan yung pagpapasalamat, pagpapahalaga sa'yo dahil natulungan mo sila. Sa totoo lang po mga kapatid, ito ang sasabihin ko. Isa si Brother Jose sa nagkaroon ng hindi maganda sa akin, no? Dahil sana hindi ako nakisali sa anumang gulo talaga noon. Pinagsisihan ko po yun at talagang on the spot naghingi ako ng sorry kay Brother Jose. Pero ganun pa man po mga kapatid, hindi niya po makalimutan yung ginawa kong tulong sa kanya. Po, isa sa mga taong nagpahalaga. Pero yung iba dyan, tae ka dahil hindi ka napakikinabangan. Sa ngayon, mga kapatid, nakakalungkot po isipin. Ganun pa man ang ginawa mo. 10 kabutihan, magkamali ka ng isa, lahat yan wala na. Limot na kung sino ka. Ang maaalala sa iyo mga kapatid, yung nagawa mong pagkakamali. Noon ang kakalungkot po talaga. Pero, ang tangi ko na lang masasabi ko kila Kanuli, Yangmi, tuloy ang buhay. Huwag niyong iisipin kung ano ang mga ibanabato sa inyo. Kasiraan, kabutihan, hayaan mo sila. Ang mahalaga, nakatulong kayo. Ang mahalaga, may mga tao pa rin naniniwala sa inyo. Hayaan niyo po kung anumang issue,
kung anong kasiraan sa pagkatao nyo ang ibato sa inyo. Hayaan nyo po. Ipatuloy lang ang buhay. Huwag nyong didibdibin dahil naranasan ko rin ang isang mga issue na ibinato sa atin. Kasiraan ng isang Malo de los Santos. Mabuti kayo, hindi kayo nasabihan ng traitor. Tawag doon, mastermind. Kasi, alam niyo po mga kapatid, yung naging traitor ka at tinawag kang mastermind, napakalupit po yun ha. Napakalupit. Pero, nagpapasalamat talaga ako doon sa taong hindi sila naniwala na magagawa ko yung pagtatraidor at pagiging mastermind ko. Dahil simulat na ako'y pumasok talaga dyan sa Kalingap. Never akong gumawa ng kwento. Never akong nagpahamak. Ako pa nga po ang sumasalo, gumagawa ng paraan kung may mga isyong mga ibinabato po dyan sa mag-ama. Gaya na po kay Brother Jose. Gaya na po kay Lo Gonzales. Pero ano po ang napala ko? Traitor, mastermind, tinanggap ko po. Pero ang mga yan, wala. Hindi ko po yan magagawa na mag-traitor. Ako marami akong alam, mga kapatid, mga sponsor na mga kaibigan ko. Pero akin na lang yun. Akin na lang po. Kaya kung ano man, ang nasaan man ako, tawagin man po ako ng antay at kung pumupunta man po ako sa live ng my live, comment ako ng comment, ay nagiging antay na sila. Diba? Pero po, yung sarili nila, bakit hindi nila mabigyan ng pangalan? Na sila ito, yung mga nagtataboy o nagumagawa ng kwento o sumisira dyan sa loob ng Kalingap. Di ba po? Kaya nakakalungkot lang po. Pero, the same time, na natuwa na rin ako, naging masaya na rin ako na nakalabas dyan. Dahil mismo, sila na po yung nagkakagulo dyan sa loob ng Kalingap. Ano? Nakakahiya po. Nakakahiya. Na mas minabuti ko po na nakalabas na po. At tawagin man tayong antay, pero hindi natin yan po patutunayan na tayo po ay isang antay ng Kalingap. Maghintay lang sa magandang darating. Maghintay nga lang. Diba? Yung antay na yan, gamitin natin sa tamang paraan, sa magandang kwento ng buhay. Hantay lang tayo sa darating ng Pasko. Kung ano man ang biyayang darating, hintay-hintay lang tayo. Di ba po mga kapatid, nakakatuwa po yung buhay natin, ang kwento ng buhay natin dito sa social media. Huwag tayong magpakasirap. Huwag tayong yung magpabida-bida dahil po talaga, ang daming basher po talaga, ang daming na itatawag sa akin matanda, traitor, mastermind, ano pa, sinungaling. Kahit kailan po talaga yung mga ganong salita, yung hindi sa akin nakakakilala. Pero kahit po nakakalungkot po, yung matagal natin nakasama, sila pa po yung parang may hugot na tayo po ay gumawa na talaga ng gulo dyan sa loob ng Kalingap. Ano po? Kasi sa totoo lang po, yung nakakakilala sa akin, alam nila kung sino si Malo de los Santos. Kaya minsan po talaga yung sasali tayo sa mga issue, ay napapasama talaga mga kapatid. Napapasama talaga tayo pag tayo sumasali sa mga issue dahil hindi talaga maganda. Na bawat
rebuttal, bawat reaksyon sa iyo ay sasagutin mo. Totoo po yun. Walang katapusan na sagutan po yan. Kaya kung sino man po ang magbato ng issue kay Malo de los Santos, didma. Dahil hindi naman sa akin tatama ang kasamaan. Mismo kayo, mismo ang sumisira sa pagkataon nyo. Hindi po si Malo de los Santos. Ano po, hanggang dito na lang po mga kapatid at sana po ay suportahan po natin yung dapat natin suportahan. Nakikita naman natin. Para sa akin po, tuloy lang po ang buhay. Huwag po tayo magpapadala sa anumang pong issue ng mga ibinabato. Dahil tayo lang po ang nakakaalam sa ating katawan. Di ba? Ayan, suportahan po natin si Ruel of Malalag, mga kapatid, at Rochelle Morales, at Condolence Ule, at ang Daddy Frankie po. Marami pong salamat na tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Marami pong salamat at God bless you sa aking mga supporter na nagmamahal, nagtitiwala po kay Malo de los Santos. Thank you so much po sa Rochelle community na patuloy nyo akong sinusuportahan at minamahal. Bye-bye! We love you and advance Merry Christmas and Happy New Year! Bye-bye! Bye-bye!